Natulog sa lupa? What the hell was that? Sandali siyang nag-isip bago nagkaroon ng ideya. Hindi kaya hinimatay si Gretchen? Kaya ba nasabi ni JP na natulog ito sa lupa? Pero bakit siya hinimatay? Bago pa man siya makapagtanong, tuluyan ang naputol ang koneksyon sa kabilang linya. Sandali pa siyang napatitig sa screen ng kanyang cellphone bago minaniobra ang kanyang sasakyan paalis sa kinaroroonan niya. Agad namang tumawag ng ambulansya si George para madala sa ospital si Gretchen. Halos hindi na siya makahinga ng maayos habang inihintay ang ambulansya. Sinisisi niyang sarili niya. Alam niyang buntis ang kapatid niya pero hinayaan niya pa rin tong umakyat sa tower para iligtas ang anak niya. Napakawalang kwenta niyang kapatid. Dapat iginiit niya kay Gretchen na siya ang aakyat. Ano bang pumasok sa isipan niya kanina? Ngayon, hinimatay ito. Kapag may nangyaring masama kay Gretchen, ano na lang sasabihin niya kay Demetrio? Kapag may nangyaring masama sa kapatid niya at sa anak nito, hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Pero di yon ang mahalaga sa ngayon. Ang importante, madala agad sa ospital si Gretchen. Daddy, magiging okay lang po ba si Tita Gretchen? Tanong ni JP at nagsimula na namang umiyak. Naawa na siya sa bata. Namamaga na ang mata nito kakaiyak. Mabuti na lang at hindi ito inatake ng seizures sa stress na naranasan nito. Pilit siyang ngumiti, pinahiran ang mga luha nito habang hawak niya si Gretchen. Huwag kang mag-alala, magiging okay din ang lahat. Aniya kahit siya mismo ay puno na ng kaba at pag-aalala. Makalipas ang ilan pang minutong paghihintay, di na nakatiis pa si George. Sinakay niya si Gretchen sa kanyang sasakyan at di na hinintay pang ambulansya. Hindi niya mabilang kung ilang traffic light ang nalampasan niya bago makarating sa pinakamalapit na ospital na nahanap niya. Pagkarating niya sa ospital, agad inasikaso ng mga doktor si Gretchen at dinala sa emergency room. Mabuti na lang ligtas to matapos ang ilang test na isinagawa. Hinimatay siya dahil sa shock at fatigue. May hypoglycemia din siya, Mr. Miranda. Dapat tong tutukan ng pansin at i-replenish ang kanyang blood sugar, panimula ng doktor. Wala namang ibang nagawa si Garrett kung di ang sumang-ayon sa sinabi ng doktor. And most of all, I will remind you in case you forgot, buntis ang pasyente. Kailangan siyang alagang mabuti para sa kapakanan ng bata or else she will definitely have a miscarriage. Dagdag pa nito. Sa pagkakataong yon, kinuwento ni George sa doktor ang nangyari. Sakto naman at ilang sandali lang nagising na si Gretchen. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at agad na bumungad kay Gretchen ang puting kisame. Napakurap-kurap siya habang inaanalisa kung nasan siya na makita niya ang mukha ng isang doktor. Muntik nang mawala sa iyong dinadala mo dahil sa ginawa mo ngayon, Miss Miranda. Bawal kang magalit ng labis dahil makakaapekto yan sa dinadala mo. Huwag mo na itong uulitin at huwag ka rin masyadong magpapagod. Alagaan mo ang sarili mo para sa anak mo, ani ng doktor. Tumango si Gretchen habang puno ng habag ang puso niya para sa anak niya. Maraming salamat po, Doc. Kahit na stable ng kondisyon mo, kailangan mo pa rin manatili dito ng isang araw para maobserbahan ang kalagayan mo. Anito bago tuluyang nagpaalam sa kanila. Nakahinga na maluwag si Gretchen nang makalis na ang doktor. Napatingin siya sa kanyang kamay kung saan may IV fluid na nakakabit sa kanya. Taimtim siyang humingi ng tawad sa baby na nasa kanyang tiyan dahil sa kawalan niya ng pag-iingat. Agad namang lumapit si George sa kanyang tabi bago nagsalita. May gusto ka bang kainin? Ibibili kita. Marahan siyang umiling. Ayos lang ako, kuya. Huwag mo na ako masyadong alalahanin. Nagpakawala na isang malalim na buntong hininga si George. Paano hindi ako mag-aalala? Hinimatay ka dahil sa nangyari, Gretchen. Kung may nangyari pa sa'yo na sa tingin mong mararamdaman ko, sisisihin ko ang sarili ko. Kaya kailangan mong kumain kung ayaw mong magtampo ko sa'yo. Masungit itong asik. Tipid namang napangiti si Gretchen sa naging reaksyon ng kapatid niya. Pasensya ka na, kuya. Kung may dapat mang sisihin sa nangyari ngayon, walang iba kundi si Cynthia. Ito lang naman na nagdadala ng gulo sa buhay nila, pero ayaw niya nang isipin pa ang babae. Bawal ang bad vibes at baka bad trip na siya. Sinabihan lang niya ang kapatid na gusto niyang kumain ng chicken porridge para hindi na ito mag-alala pa. Sadya lang talaga na may emergency nangyari ngayong araw. Kung normal na araw lang, dapat nasa bahay na siya at kumakain ng hapunan kasalo sa Demetrio. Hindi sana siya mahihimatay. Speaking of Demetrio, agad na natigilan si Gretchen. Mabilis sumagi sa isipan niya, nakausap ni JP si Demetrio kanina, bago siya mahimatay.
Posible kaya na alam ng lalaki ang nangyari sa kanya? Akmang tatanungin niya ang Kuya George niya na makita niya sa JP na patakbong nagtungo sa gawin niya. Agad nitong hinawakan ng kanyang kamay. Nanginginig ang mga mata siyang tinitigan. Tita, okay na po ba kayo? Totoo po ba na may baby na sa tummy mo? Excited nitong tanong. Sandaling natigilan si Gretchen kapag gawan marahang napahawak sa kanyang manipis na tiyan saka tumango. Yup, may baby na sa loob. Agad namang namilog ang mga mata ni JP sa sinabi niya. Wow, may baby na po kayo. May magiging playmate na ako. Ang saya-saya. Mamaya nandito na si Tito Demetrio para makita ka. Parang tumigil sa pagtibok ang puso niya sa narinig. Oh my gosh, mukhang darating ng araw na kinatatakutan niya. Di naman siya natatakot na mapunta si Demetrio sa ospital, pero ang inaalala niya, baka makita nito ang medical records niya at malalaman na nitong buntis siya. Kapag nangyari yon, mawawalan siya ng kontrol sa lahat. Naabutan ni George ang natatarantang mukha ni Gretchen, kaya agad niya itong nilapitan. Anong nangyayari sa'yo, Gretchen? May masakit ba sa'yo? May nararamdaman kang kakaiba? Gusto mo ba tumawag ako ng doktor? Sunod-sunod niyang tanong. Mariin namang umiling si Gretchen at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Wala na akong nararamdaman. Kailangan ko nang umuwi. Kuya? Agad na bumangon sa hospital bed si Gretchen. Natigilan naman si George sa nakikita niya. Sobrang pula pa ng kapatid niya kaya paano nito naisipang umuwi na? Ano ba talagang nangyayari sa iyo, Gretchen? Hindi mo ba narinig ang doktor? Hindi ka pa po pwedeng lumabas. Kunot noon itong bigkas. Nalilito naman si Gretchen kung paano niyang ipapaliwanag sa kapatid niyang lahat. Darating na kasi si Demetrio, kinakabahan niyang sambit. Mas lalo lamang nalito si George. Di niya na maiwasan pang mas lumalim ang gatla sa kanyang noo. Hinamatay ka kaya't normal lang na pupunta dito ang asawa mo para tingnan ang lagay mo. Ano bang ipinag-aalala mo? Kung darating siya baka malalaman na niyang buntis ako. Hindi mo pa rin sinasabi sa kanyang kalagayan mo? Putol nito sa sasabihin niya sana. Sinabihan na siya ni Gretchen nung nakaraan na itatago muna ni Gretchen ang pagbubuntis nito mula kay Demetrio para isorpresa ang lalaki. Akala niya sasabihin din ng kapatid niya kalaunan ang kondisyon nito pero sa nakikita niya parang balak yata ni Gretchen na hindi magsalita kahit pa lumaki na ang tiyan nito. Di niya tuloy maiwasan na maawa sa kanyang bayaw at di pa niya kailanman nakita si Gretchen na ganito kung mataranta. Ngayon pa lang, kuya, hindi niya ako po pwedeng maabutan dito. Parang maiiyak na nitong sambit. Matama na napatitig si George kay Gretchen. Isang masayang balita ang pagdadalang tao para sa mag-asawang nagmamahalan. Di niya lubos maintindihan kung anong kinatatakot nito. Hindi niya tuloy maiwasang isipin na hindi talaga nais ni Gretchen na sorpresahin ng asawa nito kundi itago ng tuluyan mula dito ang katotohanan. Mag-asawa kayo ni Demetrio, Gretchen. Walang mali kung sasabihin mo sa kanyang kalagayan mo. Huwag mong isipin ang sorpresa-sorpresa na yan. Mas matutuwa yon kapag nalaman niya na ngayon. Muli, umiling si Gretchen. Hindi niya po pwedeng sabihin sa kapatid niya na mag-asawa na sila ni Demetrio sa papel. Ayaw niya ng gulo. Sa nakikita niyang ugali ni Demetrio, hindi siya nito hahayaang makalayo at makikipaglaban talaga to para sa custody na magiging anak nila. Pero hindi pa rin niya masabi sa kapatid niyang lahat dahil magagalit din to sa sitwasyong kinasusuungan niya. Sa pagkakataong yon, di na alam pa ni Gretchen kung anong sasabihin niya. Nanginginig ang buo niyang katawan sa kaba kasabay ng pabamawis niya ng malamig. Nalilito namang nag-angat ng tingin si JP sa dalawang tao sa harapan niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw ng kanyang tita Gretchen na magpunta si Tito Demetrio. Tapos mukha pang natatakot ang tiyahin niya. Ilang sandali pa tumunog ang cellphone ni Gretchen dahilan para halos mapatalon siya sa gulad. Mas lalo pa siyang namutla na makitang sa Demetrio ang caller. Sa nanginginig niyang boses, sinagot niya ang tawag ng lalaki. Hello? Nang marinig ni Demetrio ang boses ni Gretchen sa kabilang linya, nakahinga siya ng maluwag. Mukhang nagising na ang asawa niya. Ayos ka lang ba? Malapit na ako sa ospital. Wag! Nangunot ang noon ni Demetrio. Anong wag? Wag ka nang... Di pa man natatapos ni Gretchen ang sasabihin niya sana kay Demetrio. Hinablot na ng kapatid niya ang hawak niyang cellphone at kinausap si Demetrio.
Nandito kami ngayon sa ospital, Demetrio, at kasama ko si Gretchen. Kakagising niya lang. Hihintayin ka namin dito, ani George. Kuya, parang maiiyak na angin ni Gretchen. Sabalit pinatay na ni George ang tawag bago seryosong humarap sa kanya. Hindi ko alam kung bakit mo tinatago ang bagay niyan kay Demetrio, pero paaalalahanan ng kita, Gretchen. Mag-asawa kayong dalawa. May karapatan siyang malaman ang kalagayan mo. At sa nakikita ko naman, seryoso naman si Demetrio sa'yo. Di madaling maghanap ng gaya niya sa panahon ngayon. Tingnan mo kaming dalawa ni Cynthia. Umabot kami sa ganito kasi nabulagan ako sa mga bagay na dapat noon ko pa nakita. Pero sa kaso mo nakikita ko, mabuting taong asawa mo. Komunikasyon lang kailangan ninyong dalawa. Wala namang bagay na hindi nalalampasan basta't pareho kayo mag-open up. Kapag may tinatago kayo sa isa't isa, magiging dahilan niya ng mas malaking hindi pagkakaintindihan at maaari pang hahantong sa hiwalayan. Dagdag pa nito. Naglalaro sa isipan ni Gretchen lahat ng kabutihang ginagawa ni Demetrio sa kanya matapos niyang marinig ang sinabi ng kanyang kapatid. Mukha lang tong walang pakialam sa lahat pero ibang-ibang pakikitungo nito sa kanya. Pero nang makita ni George ang pag-aalangan sa mukha ni Gretchen, tipid siyang napangiti. Kung mahal ninyo ang isa't isa, hindi mahirap ang maging tapat. Hindi mo ba naiisip na kung itatago mo sa kanyang pagbubuntis mo, wala kayong magiging pagkakaiba ni Cynthia na balak ding ilayo si JB mula sa akin? Di naman nakapagsalita si Gretchen. Kahit na ayaw niyang tanggapin, alam niya, may puntong kapatid niya. Sa kinikilos niya ngayon, wala nga silang pinagkaiba ni Cynthia. Pareho silang selfish. Maniwala ka sa akin. Magiging masaya ang pagsasama ninyong dalawa kapag nasabi mo na sa kanyang lahat at gaganpang pakiramdam mo pagkatapos. Napatitig siya kay Kuya George niya. Magiging masaya nga kaya talaga ang pagsasama nila. Hindi kaya magagalit si Demetrio sa kanya dahil sa paglilihim niya? Napuno ng mga bagay tungkol kay Demetrio ang isipan niya. Tama, mag-asawa naman sila. Hindi na mahalaga kung ano man ang rason ng pagpapakasal nila. Kung patuloy silang magsasama ng maayos hanggang sa susunod pang mga araw at buwan, hindi na rin naman masama. Sa nakikita niya, mahilig naman sa bata si Demetrio tapos maayos pa ang trato nito sa kanya. Mahilig naman sa bata si Demetrio. Pakiramdam niya ang swerte niya mula nang magpakasal sila. Wala na rin siyang pagtutol sa nangyayari sa kanila at sa katunayan, masaya pa siya na itong kasama niya. Nagkakagusto na nga kaya siya kay Demetrio o mahal na nga kaya niya ang lalaki. Para bang nais tumalon ng puso niya sa biglaang sayang nararamdaman niya habang iniisip ang mukha ni Demetrio. Humugot siya ng hangin bago napahawak sa kanyang tiyan. Okay, sasabihin ko sa kanyang lahat. Mamaya pagdating niya, puno ng determinasyon niyang wika. Mukhang may extend yata talaga ang 6 na buwan na kasunduan nila. Hindi niya maipaliwanag kung bakit napalitan ng excitement ang takot na nararamdaman niya kanina habang iniisip kung ano nga ba ang magiging reaksyon ni Demetrio. Ngingiti kaya ito? Magtatatalon sa tuwa? Yayakapin siya at pasasalamatan? Hahalikan? Nakahinga naman na maluwag si George sa pagsang-ayon ni Gretchen. Magulo ang relasyon nila at taliwa sa sitwasyon ng kapatid niya at asawa nito. Pero kahit ganon, wala siyang ibang nais kundi ang maging masaya si Gretchen kahit pa sino man na makakasama nito. Mas mainam pa sigurong mauna na muna kayong umuwi, Kuya. Cynthia, pati na ang divorce mo sa kanya, kasual na ani Gretchen. Mabilis naman sumang-ayon si George kahit nais pa niyang manatili para alagaan ang kapatid niya. May isang tao na naman na darating na tatayo sa pwesto niya, si Demetrio. At kapag nandito na si Demetrio, ayaw niyang makaistorbo sa dalawa. Subalit dumikit naman si JP sa tabi ni Gretchen at ayaw pang sumama sa kanya. Dito lang ako. Poprotektahan ko si Tita Gretchen at ang baby niya. Malumanay niyang sambit. Matamis na napangiti si Gretchen. Tita, thank you. JP, pero hindi ba't little man ka pa? Kailangan mo rin magpahinga para mas maging strong ka pa at papasok ka pa sa school tomorrow. Masuyo niyang anas. Sa wakas, nakumbinsi na rin siyang sumama si JP kay George. Naiwan naman siya na mag-isa sa loob ng kanyang silid habang hinihintay si Demetriong dumating.
At habang naghihintay sa lalaki, hindi niya maiwasang mapatingin sa pinto kada halos minuto sa pag-aasam na bumukas iyon at bumungad sa kanya ang gwapong mukha ng kanyang asawa. Nitong mga nakarang araw lang, wala siyang ibang iniisip kundi ang kumita ng pera para sa kinabukasan ng anak niya. Pero sa isang iglap lamang, nagbago ng lahat. Ngayon, iniisip niya na kung paanong pakikitunguhan sa Demetrio at kung ano nga bang mangyayari sa pagbuo nila ng kanilang munting pamilya. Parang biglang nag-iba ang pananaw niya sa sarili niya. Magiging nanay na siya at tatay naman si Demetrio. Hindi ba't masaya yon? Tuluyan na nga kayang mag-iba ang relasyon nila ngayong buntis siya. Nasanay siya sa mga nakikita niya sa paligid niya na nagkakakilala at in love sa isa't isa tapos nagpapakasal. Sa kanya naman parang nabaliktad yata. Una siyang nagpakasal bago nagmahal. Hindi na tuloy siya makapaghintay na dumating ang asawa niya at ipagtapat dito ang pinakatatagong sekreto niya. Huminto ang sasakyan ni Demetrio sa harapan kung saan naroon si Gretchen. Dahil nga sa gitgitan ng traffic, matagal siyang nakarating at nakikipag-unahan pa siya sa parking lot. Matagal siyang nakarating at nakipag-unahan sa parking lot. Bago siya bumaba, nakarinig siya ng iilang mga mura mula sa mga taong naunahan niya. Subalit nang tuluyan ng lumabas si Demetrio, natigilan ang mga ito at takot na nanahimik sabay iwas pa ng tingin. Wala sa mood na makipagsagutan si Demetrio na mga oras na yon. Lalo pa nga't pabalik-balik sa utak niya ang sigaw at iyak ni JP kanina nang himatayin si Gretchen. Agad naman na tumawag sa kanya ang head ng guards na nakabantay sa asawa niya at sinabi ng mga ito ang detalye kaya nahimatay si Gretchen. Napakamot ng kilay si Demetrio kasabay ng pag-usbong ng kanyang inis. Hindi niya maintindihan kung bakit parang isang estranghero si Gretchen na tagaligtas ng lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at itinext ang babae. Paparating na ako. Bago pa man siya makapasok sa ospital, agad namang nag-reply si Gretchen. Nasa third floor ako ng inpatient department room 308. Huwag ka nang masyado pang mag-alala. Maayos na ang pakiramdam ko. Ingat ka. Umangat ang sulok ng kanyang labi. Ngayong nakapag-reply na to sa mensahe niya, mukhang maayos na ang kalagayan nito. Pero nakaramdam pa rin siya ng pag-aalala sa kabila ng lahat. Kapag nakaharap niya na si Gretchen mamaya, kailangan mapagsabihan niya ang babae. Mahigpit niyang bilin ditong tawagan siya kung sakali mang may darating na problema, but this woman is hard-headed as fuck. Kung wala pa nga bodyguards niya, hindi pa niya agad malalaman ang panibagong problemang sinuong nito. Sa mahahaba niyang bias, nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa elevator na magdadala sa kanya sa third floor. Pero bago pa man siya makapasok sa loob, narinig niya na ang kanyang cellphone at nakatanggap siya ng isang mensahe mula sa isang unknown number. Nandito na ako sa airport. Come pick me up. Sandali siya nitong tinitigan at muli ring ibinalik sa kanyang bulsa at nagpatuloy sa paglalakad. Pero ilang sandali pa, tinawagan na siya ng numero. Hindi lang isa kundi sunod-sunod na dahilan para makaramdam siya ng pagkairita. Muli niyang hinugot ang kanyang cellphone at sinagot. Who's this? Masungit niyang sagot. Siguraduhin lamang talaga ng caller na importante ang sadya nito, lalo pa nga't nagmamadali siya na makita si Gretchen para tingnan ang lagay ng babae. Isang mahinhin na tawa ang pinakawala na nasa kabilang linya bago to nagsalita. Hindi ka pa rin nagbabago, Colin. Mabilis lang na naubos ang pasensya ni Demetrio. Akmang papatay niya ang tawag nang maunahan siya ng kausap niya. Don't hang up the phone yet. Not until you remember this voice, sweetheart. Agad na nahinto sa paglalakad si Demetrio at napatitig sa kanyang cellphone. Muli namang tumawa ang nasa kabilang linya. It's me, Bianca. Does my name ring a bell? Sandali pang natigilan si Demetrio kasabay ng pag-usbong na isang reaksyon sa kanyang muka na minsan mo lang nakita. She is not just back. She even called him. Mapaglaro ang boses ni Bianca nang mulitong magsalita. Nandito na ako sa airport ngayon, Colin. Kailangan mo kong sunduin dahil wala akong dalang pera para pambayad ng taxi. Hindi ako aalis dito hanggat di ka dumarating. Bye.
Pagkatapos itong sabihan ng mga katagang iyon, pinataya na siya nito ng tawag at hindi man lamang binigyan ng pagkakataon na makasagot. Muli niyang tinawagan si Bianca, subalit hindi na to sumasagot pa sa tawag niya. Mariin siyang napapikit bago binalik sa loob ng kanyang bulsa ang hawak niyang cellphone at nilisan ng ospital. Isang malawak ng ngisi ang inihanda ni Gretchen nang makarinig siya ng mga yabag na papalapit sa kanyang silid sa pag-aasam na si Demetrio na ang dumating. Subalit agad yung napalis nang makita niya ang Kuya George niya ang naroon. Pumasok ang kapatid niya sa loob habang may dala itong mga pagkain. Natulala naman si Gretchen sa pagtataka kung bakit itong dumating at hindi ang asawa niya. Saka lang siya bumalik sa kanyang huwisyo nang maamoy niya ang mabangong aroma ng pagkain. Bakit nandito ka, kuya? Hindi ba't dapat nasa bahay ka na? Nag-aalala ako sa'yo. Hindi ako mapakali na iwan ka ditong mag-isa gayong na ospital ka. Nagpresenta naman ang mga kapitbahay ko na sila munang titingin kay JP nang mabanggit ko sa kanila ang nangyari. Nandito ba si Demetrio? Anito at inilibot ang tingin sa paligid. Napakurap-kurap naman si George nang makita na walang ibang tao sa loob ng silid, maliban kay Gretchen. Halos 40 minuto nang nakalipas mula na makausap nila tapos hindi pa to dumadating? Para namang ibang usapan niya yata ito. Sabi nito kanina pupunta ito sa kinaroroonan nila. Ano yon? May Milky Way Galaxy ba sa gate ng ospital kaya't hanggang ngayon hindi pa ito umabot sa destinasyon? Dapat nagkukumahog na sa pagpunta dito ang lalaki gayong na ospital ang kapatid niya. Nakita ni Gretchen ang ekspresyon sa mukha ni George kaya isang pilit ng ngiti ang sumilay sa labi niya. Baka na-stuck siya sa traffic, kuya. Alam mo naman dito sa syudad. Oo nga pala, dapat ay bumalik ka na. Baka matakot at umiyak ulit si JP at saka hahanapin ka? Pag-iiba niya ng usapan. Tipid naman na umiling si George. Okay lang na nandito ako. Tulog na rin naman si JP. Tsaka sinabihan niya na akong puntahan ka at samahan dahil ligtas mong buhay niya kaya hindi ako hanapin ng batang yon. Lumapit si George sa gawin niya. Inayos ang mga dala nitong pagkain. Kumain ka muna ng kanin at nitong tinolang manok na nabili ko. Konti lang kinain mong lugaw kanina bago ko umalis. Akmang tatanggi si Gretchen, subalit nang manuot sa kanyang ilong ang amoy ng sabaw, natakam na rin siya at kumain na sa inihanda ng kapatid niya. Dahil normal na malakas siyang kumain, naubos niya ang pagkain sa harapan niya. Gusto mo pa ba? Ibibili kitang saglit, ani ng Kuya George niya. Marahan namang umiling si Gretchen. Busog na ako kuya at okay na ako, kaya dapat umuwi ka na. Nag-aalala ako kay JP, lalabas na rin naman ako bukas eh. Pero imbes na pumayag, mariending umiling si George. Hindi kita iiwan ditong mag-isa, Gretchen. Pumayag lang naman ako kanina dahil akala ko darating si Demetrio pero ngayong wala siya. Sasamahan kita dito hanggang makalabas ka bukas. May diin itong bigkas. Di naman na sumagot pa si Gretchen at nakipagtalo pa. Ang di ko lang talaga maintindihan kung bakit nagsinungaling siya at sinabing pupunta na siya tapos di naman pala. Buntong hininga nitong dagdag. Maganda ang impresyon ni George kay Demetrio. Di niya lubos maisip kung bakit bigla na lang tong hindi nagpapakita. Parang napaka-imposible. Hindi kaya may nangyaring masama sa kanya habang papunta siya dito? Biglang bigkas ni George. Mabilis na nanikip ang dibdib ni Gretchen kasabay ng paglukob ng takot sa buong sistema niya. Kung iisiping mabuti, kanina pa nag-text si Demetrio sa kanya na paparating na ito pero hanggang ngayon wala pa rin ang lalaki. Agad niyang kinuhang kanyang cellphone, tinawagan ang numero ng kanyang asawa sa nanginginig niyang mga kamay pero nakailang dial na siya wala pa rin sumasagot. Mas lalo lang nadagdagan ang pagkabalisa ni Gretchen sa bawat segundong nagdaan. May nangyari kaya talagang masama sa asawa niya? Hindi. Hindi pwede. Hindi pa niya nasasabi sa lalaki ang pinakamahalagang bagay na dapat nitong malaman. Mariin siyang pumikit kasabay ng kanyang pag-iling. Hindi siya dapat mag-isip ng masama. Ayos lang si Demetrio. Baka may maliit lang na aberya kaya hindi ito agad nakarating. Nasa ganong kaisipan siya nang tuluyang kumonekta ang tawag niya sa kabilang linya kasabay ng pagsagot na isang hindi pamilyar na boses. Hello, who's this? Nangunot ang noon ni Gretchen sa narinig. Bakit isang babae ang may hawak sa cellphone ni Demetrio?